mas pabor po ako na meron tayong Truth Commission, a third party that will do the investigation. Sabi ko nga, maganda, may retired justices of unquestionable integrity, members of the religious, civil society, para po mawala yung duda. Dahil nga po nababanggit na baka may mga involved na politiko, congressman man yan, senador man yan, DPWH at iba pa, maganda ho, para mawala ho yung duda, third party nga po, ako po ay suportado ko po yan. Ano ho ba yung masasabi po ninyo sa estado ngayon ng leadership ng DPWH? Tinanggap na po ni Secretary Manuel Bonoan at tinanggap na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation na letter nga ni Secretary Manuel Bonoan at ngayon ay kasalukuyan ay ang in charge ay si Secretary Vince Dizon. Well, siyempre kung ganyan na talaga, marami ng kontrobersiya, wala hong choice, talagang kinakailangan yung liderato. Kahit natingin ko ang notorious dito yung mga district engineers. Naapektuhan, hindi natin masasabi kung mayroong kinalaman si Secretary Manny Bonoan. Wala, kaya lang, command responsibility. No? So, kaya kailangan na talaga siya magbitaw para mawalan ho ng duda sa investigasyon na ma-impluwensyahan po niya. So yung susunod naman, kung tatanungin mo, si Secretary Vince Dizon, ako'y nalulungkot sa kanya, hindi ko siya kinocongratulate dahil it would need more than luck. Mukhang milagro ang kailangan niya para ma-turn around ang DPWH in so short a time. So, but I still wish him all the luck para malinis at maiayos po ang DPWH. Maayong buntag, Senador, si Admar po ito. Balikan ko lamang po, halimbawa yung iisang pamilya lang yung may-ari ng maraming mga kontraktor, tapos sa isang proyekto, siya rin yung nagbibiding. Nakikita niyo po ba na posibleng hindi lang itong ganitong insidente or sa iisang pamilya lang, marami itong ganitong modus po, Senador? Talagay ko po, nangyayari po ito. Kasi po, kung nakakalusot po itong, halimbawa, yung pinupunterian nyo yung kay Diskaya, tinutumbok nyo, maaring, alam nyo naman dito sa ating bansa, pag mayroong nakakalusot, gaya-gaya po, may gagaya rin pong iba. So, hindi imposible, posibilidad po, na yung pong isa may-ari, tatlo, apat, o 5 yung kanyang kumpanya, sila po nagbibid, para sila rin pong mananalo na sigurado. Opo, tsaka yung nabulgar din, nakababahala na mismong miyembro din ng PCAB, contractor din po, Senador. Yun po nakakalungkot kasi conflict of interest po yun, kaya nga marami hong kailangan ipaliwanag ang PCAB, especially sa accreditation. No? Nakakalusot itong mga nagbibid kasi kinakailangan niya accredited ka, AAA o quadruple A contractor ka para kuha ng malalaking government projects. So, may malaking papel din po ang PCAB kung bakit nabigyan ng accreditation itong mga iisang entity at ownership kung wala pang track record. No? So, yan po. Kaya nga medyo matagal din matagal din na nag-grill kahapon ang mga taga-PCAB. Opo. May lumalabas din po na mga information, Senador, na may mga kontratista na mga kontraktor na blacklist na pala. Pero halimbawa itong sinasabing information na isa sa mga pagmamay-ari ni Diskaya na suspended na pala 2015 at 2016 na blacklist na rin siya sa 2020 pero biglang sulpot ulit yung proseso din ng blacklisting kasi pwedeng magpalit lang sila din ng pangalan po, Senador, at sila din yung meron po bang batas na umiiral po dito para talagang lubusan kung iba-blacklist sila, forever na silang blacklisted, itumbukin din yung mga pamilya na ito na hindi lang basta yung kumpanya lang yung na-blacklist pero magtatayo na naman ng ibang kumpanya? Well, sa akin talaga, meron na enough laws dyan. Nakakalusot lang talaga. Kaya nga po, ang PCAB, ang DPWH, marami pang dapat ipaliwanag po dito. Kaya ngayon, aid of legislation, kung kinakailangan pa
magkaroon ng mga panukala para maiwasan po ito. Ito ating pong gagawin at yan po ang ating gustong malaman in the course of the investigation. Opo. Nakikita nyo rin po ba, Senador, na itong mga kontratistang ito ay may tatawag nating lesser evil na pwede silang magbigay ng baging state witness at meron pang nasa taas nila na posibleng isumbong nila o ibulgar nila kaugnay dito sa katiwalian nito. Sino ba yung possible na nakikita nyo pong nagko-control? Yung mga kontratista, yung mga politiko na involved o yung nasa DPWH para gumalaw? Kumbaga, kung sino yung nagluluto nitong anomalya po, Senador? Alam mo ba, nasabi ko na kanina po yan. Kaya nga mas maganda, mas pabor po ako na meron tayong Truth Commission, a third party that will do the investigation. Sabi ko nga, maganda, may retired justices of unquestionable integrity, members of the religious, civil society, para po mawala yung duda. Dahil nga po, nababanggit na baka may mga involved na politiko, congressman man yan, senador man yan, DPWH at iba pa, maganda ho, para mawala ho yung duda, third party nga po, ako po ay suportado ko po yan. Opo. Nabanggit po sa isang panayam kahapon din kay President Bongbong Marcos Jr. na meron din silang mga insertions na nasisilip pa dito nga sa mga panukalang budget for 2026. Kung kayo po ang masusunod po, sir, meron din mga panawagan din kasi na i-zero na lang muna yung budget for flood control dahil nga dito sa anomalyang na-raise up po. Sa tingin niyo po ba dapat i-zero or kakayanin ba ninyo dyan sa Senado na mahimay ng maigi itong panukalang budget for 2026 na wala na talagang mga anomalya? Kasi meron ding lumalabas na report na kahit tapos na yung proyekto as per mga local chief executive na nagbubulgar, kahit tapos na yung proyekto pero pinaglalaanan pa rin po ng budget. Wala naman, simple lang yan. Kung meron tayong master plan, sundin ang master plan. Ang nangyayari po kasi, dahil malaki po ang budget ng flood control, management for DPWH na 350 billion, that's 1 billion pesos a day. So lahat po ng distrito gusto magkaroon ng flood control project. Ang sa akin po, simple lang. Kung sino po ang top 10 flood-prone provinces or areas, lahat po ng flood control dapat doon nakatuon. Dapat may master plan tayong sinusunod. Hindi po yung pinaghahati-hatian ang proyekto. Ang nangyayari po, patsi-patsi po ang flood control. Kaya nagkakabaha. Sayang po ang pera kasi nga po, patsi-patsi. Kailangan dito may master plan na sinusunod. Pag po national, kailangan natin floodways, kailangan natin spillways, kailangan natin water pounding, reservoir, kailangan natin ng flood control, halimbawa for Central Luzon, dapat po hindi na pinakikilaman ng distrito. Yan ang aking pong solusyon para dyan. Kaya nga po sinusulong natin ang comprehensive master plan for infrastructure development na tingin ko malaking bagay na para maiwasan na rin po ang ganitong mga ghost projects at mga anomalous na mga proyekto. Opo, dito sa nagpapatuloy na investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, nakikita niyo po ba na dapat na rin maging yung iba pang mga maanomalyang proyekto maliban dito sa flood control na mahimay at masama na rin po sa investigasyon? Kasi may pahayag din si Senadora Amy na meron pa daw mas malubha dito sa flood control project po, Senador. Well, any anomaly, Admar, I think it's common sense at given na dapat imbestigahan dahil nga po ito ay pera ng taong bayan, no? Kaya hindi tayo mayamang bansa. Kailangan kung ano man ang atin pong pondo ay dapat gamitin ng tama at dapat i-deliver yung tama, no? Kaya kung ano man ang merong nangangamoy anomalya, kailangan po talaga imbestigahan. Opo. Huling topic na lang po mula sa akin na Senador bilang chairman din po ng tourism. Alam ko po kayo, umiikot kayo sa buong Pilipinas, nagmomotorsiklo kayo, pinopromote nyo po yung iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Yet, ang atin pong Department of Tourism mula sa average na 1 bilyong piso na
yearly budget, nagiging parang 100 million lang ata ngayong 2026 ba? For 2025, 200 million sa isang pagdinig nga. Kinumpara nyo nga kahit dito lamang po sa Timog Silangang Asia, Southeast Asia, kung ihahambing natin sa ibang mga kapitbahay natin, napakaliit po ng ating budget dito po sa turismo. Meron po bang pag-asa na mabalik ito sa bilyong piso na budget po, Senador, o mas marami pa na maging competitive tayo kahit dito sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia? Well, ang turismo, yung tourism is the low-hanging fruit. Natingin ko, ito na lang tayo. May pag-asa dito na tayo, may pag-asa talagang lumaban, no? Dahil sa ibang industriya, manufacturing at iba pa, mukhang mahirapan na ho tayong makipagsabayan sa iba nating mga kapitbahay dahil po sa ating infrastructure at energy problems. Kaya nga itong turismo, kinakailangan nating pagandaan dahil ang Pilipinas maraming magagandang lugar. I-concentrate lang, ilagay ng tama yung mga tamang infrastruktura doon sa mga magagandang lugar, i-promote ng tama. Siguro kinakailangan din natin maglagay, kung madadagdagan natin ang promotions budget para matumbasan man lang yung mga, o kahit paano, makahabol ng konti sa mga ASEAN neighbors natin, lalo yung Malaysia, Thailand, ang lalakas lang kanilang promotion, ay siguro paglalaban natin. Kaya alam mo, Admar, Jay, hindi masama po ang Kongreso, ang intervention, no? Halimbawa, ako po ay ako po nagdedepensa, hindi po masama ipaglaban ko na itasa ng budget na ito dahil ito po isa ikabubuti po ng turismo at ng ating ekonomiya. So I will do my best, no, yung from 100 million na maibalik doon sa dating 1 billion na ating pong tourism promotion sa buong mundo budget ay ating pong gagawin ang lahat na ating makakaya. Alright. Senator, muli, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras po ito. Well, sa ating mga kababayan, maraming salamat, Jade at Admar, no, sa pagkakataon to. Magpapasalamat tayo sa ating mga kababayan sa inyo pong suporta. Tibayanan lang, kaya marami tayong hamon, marami tayong problema kinakaharap. No? Minsan ako po ay pro-frustrator, sa totoo lang. Sa halip na tayo ay mag-move forward at ayusin, tutukan yung mga problemang kailangan ayusin. Tulad ng healthcare, tulad ng infrastruktura para gumanda ang ekonomiya natin, minsan nakakadismaya na may mga ganitong anomalya na ating pong kinakaharap pa. Pero masa naman kayo, tayo'y patuloy na tutumbukin natin para hindi na ito maulit-ulit at para maging maayos ng ating pong pamamalakad ng gobyerno. Mahirap, pero pagdasal nyo na lang na maging maayos ang ating pong investigasyon dito.